Mayong gabi sa tanan. Ani usab kita sa ato nga live. Okay, ato sa ning i-share view on Facebook. Continue to Facebook. Ato ning i-share. Okay, may gabi sa tanan. Niya nasab kita sa ato nga live. Ang ato nga topic karon, pari og propeta. Palahubog dili angay magmensahe. Ito nang ipang-share maigsuon sa tanan. Okay. Okay, Lala Lingkuna Liarina. Atong i-welcome. Okay, Lala Lingkuna Liarina. Okay, comment lang para sa ma-shout out nato. Okay, atong i-share kini sa daghan. Okay? Kang Sister Virgie Hiner Libuna, welcome. Sir Richard Burden Velardi, welcome kanimo. Galdiano Family, Catholic Religion, Ma'am Juilin Albilda Concha, mayong gabi. Okay, so ato nang ipang add sa ipang ad nato ni kadto kan Jay Kabangil gikan silang balay karon kang Engineer J Villanueva Mordino, Jemima Galupi, kang Sister Lourdes Gumana. Okay, kay mayong gabi pastor, shout out diri magkayang kang pastors. Yes, may gabi kaninyo diha liari ng family o sa tanan nato makaigsoon magkayang kang. Okay, kapastor Galupi dan Maasin atong ipang-share ni to Drevan Fernandez. May gabi sa akong foster father Luin Rosalita o kang ate sir na Rosalinda Laurenti. May gabi kanimo. Ivan kang Tindri Ilipi, kang Elder Erwin Molia, okay, kang Roy Idpalina, ato na ipang share kang Julito Daig, may gabi po Allen Dilapos, may gabi kanimo. Kang Kisya Makas, Pinky May Madilo, so katulba. Hanilo Sarita, hapit na may minyo ni, so ato na ipang share. Akong ninang Roth Diamante Mercader, kang Pastor Roy Viho. Okay, so ato nang ipang kuan. Kang Pastor Astrelab Maluloyon. Okay, so kuan lang mo kay atong topic karon bahin sa mga pari o mga propeta sa karaang panahon nga sila nahimong mga palahubog o sila dili na makasabot sa
kamaturan kasabot sa pulong sa Ginoo. So mao ni pang-share na to ni then digital. Ato nga gi-greet karon nga gabi, Erwin Juanes, John Santos pagbutyag sa kamaturan, Reed Dinuri, Irma Calzado, Jane Injak Basbas, Fisil Jan Musul, May Neri Sumangil Rodriguez, Culiano Marvin, Masong Ojida Irene, Roberta Katamura, Ariel Gano Pastor nasa Canada, BL Sibayan, May Yang, Aninano, Tata LDS Dulukin. Atong gi-welcome karong nga gabi, Pastor Jumil Samunti Arsenal. Atong i-share ni Jumil Samunti Arsenal kay Pastor Pirin. Ato po ning i-share. Langlang Guliban Langlang. Oh, si ato ko si Langlang Guliban. Roberta Katamura. Atong ginakuan pod, gi-welcome. Digital Discipleship Hub, Esther Odvina, Norcan Tilikan, Jane Longaw, Juna Jane Mansamahan, Marlene Siblatan, Felix Hitsanova, Roosevelt Pastoriti, ato ning ikuan Roosevelt Arnado. Okay. Okay, Roosevelt Pastoriti, then Harvey Bilyela. Okay, then Josue Ranan, atong ikuan ni Josue Ranan. Okay. Okay, Fabian. Ato pong invite si Pastor Rickson Marquez. Trivant. Okay, so ato nang na-share. Okay. Welcome, Sir Richard Burden Villardi, kang Brother Estelito Galo, akong Sister Lini Guyo Sumaya, Crislo Castaño Pay, Senin Salaid, watching. Okay, so karong nga gabi nalipay ko nga gihatag ta higayon sa Ginoo sa pagpaminaw alang nining kamaturan o nga akong gihangyo nga ato'y pananghit kini sa atong Ginoo ang atong pagdiscuss karon. O Dios nga balaan na niya kami, pasabta kami, tabangi kami nga kami makasubay sa dalan sa pagkamatarong, sa dalan ngadto kang Hesus aron kami Dios mosamot sa pagkabuutan, magahimo sa pagmensahe, magahimo sa pagpakita unsa ang kinaayan ni Hesus ug mahimo kami nga panalanginan nimo. Salamat ikaw magatubag sa pangalan ni Hesus. Amen. Sister Lourdes Gumana, yes, welcome kanimo. Mayong gabi sa tanang mga kaigsunon ug mahigala nga nagalantaw sa live sa kaigsoon Pastor Goyo. Okay, sa akong igsuon Lini Sumaya. So ang atong topic karon, pari o propeta palahubog dili angay magmensahe. Wala tay gigo ini sa atong panahon. Pero kung naigo ka, hupo lang para di kayo maintimano. Ang gisgutan ini nato sumala sa Isayas 28. So atong lantawon karong nga gabi sab atong i-welcome Marjon Laurenti. Saludo ko sa imong anak Marjon o kang Ma'am Anyura kay pagka maayo kayong bata mo kanta may kuan gyud may dating. So mukuha ko og mga video niya kay sa di pa nata maghimo sa pagpaminaw sa mga pulong atong ipaawit tong bata ato. Gusto na ko nga kanang whole gyud nga kanta niya
So, Marjon, mangayo ko og mga video atong imong anak kay pagka-power kayo. Good evening, Pastor. More power to your program. God bless. By Oliver Fuentes, Lourdes Cumana. Bakit ang background mo, Pastor, makahubog ba na ang ilimnon? Gapahubog ka rin ba? Ako ning gi-background kay ang atong topic karon bahin sa pare o mga propeta nga mapalahubog. So, di nagpasabot nga nagpainom ta. Restilito Galo, ako sabihan po, Pastor, nga ang Dios magapanalangin kanimo kanunay. Praise the Lord. Restilito Galo, Robert Bayutan watching. Okay, so daghan sa mga Kristohanon karon nagag-claim nga pwede ra gyud magahimo sa pag-inom sa makahubog nga bino. Ngani daghan sa mga tao nga nagasulti nga nag-ingon nga si Ginisos naghimo daw makahubog nga bino. Atong ipadayon na igsoon ang pagtuon bahin niini. Kay kon masipya ta, delikado maadto ta sa dili mao nga dalan. Si Ginisos nag-ingon, Juan 14:15, ako mo ang dalan. Sa dalan sa kayong panlawas, mao si Kristo. Sa dalan sa kamaturan, mao si Kristo. Iyon siya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Okay, Dinis de la Serna Sabal, sa mga nakalantaw karon, lalong-lalo na kay Sister Lourdes Gumana. Ato ano ito, background lang, virtual background, hindi ito talagang nasa ano ko dahil mga inumin ito, mga intoxicating wine, mga intoxicant ito. So dahil ang topic natin ay about sa wine, yung mga priest and prophets, mga sila yung mga palahubog sa Bisaya pa, dili angay magmensahe. So atong lantawon karon, Lini Alguso, yes, welcome kanimo. Okay, so you can pin your comments, you can send your stars, you can send your questions, and you can answer kung doon na ito mga kauban karon nga doon na mga pangutana. So, okay. Kuna ta sa atong mabutang na to. Okay. Para siya, virtual background lang yan, Sister Lourdes. Okay. Wala nagbawal si Kristo og bino, Pastor. Gani naghimo siya daghang bino. Okay, so ato naman ang napasabot gyud nga ang bino nga gihimo ni Ginisos kanang dili to siya alcoholic or kanang dili to siya makahubog. Ato nang sa lecture karon in presentation karon kanang tan-aw lang mo kay basin makasabot ra mabahin ana. Oh. So napod ta bahalin na dia, Pastor, patronizing our own product. Wala ko ako nang i-research, ako nang sunod Brother Estelito Galo. Ang wine ni Jesus po ay hindi makapahubog, hindi fermented yon. So ana kanang naka ginahinay nagtubag. Okay, so Tagaro is watching. Yes. So atong ibutang ni sa stage. Okay. Accordingly, there is always come on na. There is always a risk involved with drinking alcohol. So, Sister Lourdes, sabi mo, ang wine ni Jesus po ay hindi makapahubog. So, let's study this. Sabi dito sa www.drinksurely.com, sabi dito,
there is always a risk and involved in drinking alcohol. May risgo talaga yung pagdidrink ng fermented wine. I will repeat. There is a risk involved with drinking alcohol or drinking fermented wine. Ibig sabihin na yung unfermented wine, walang risk involved. Okay, so sabi dito, if you're not used to drinking, you may go from sober to a high level of drunkenness faster than you intended. Doon ay mga tao nga dali ra mahubog, doon na po'y tao nga palainom. Doon magkaklase, palainom o palahubog. Ang mga palainom, di na dali maigo. Oh. Naapoy palahubog. Dali ra kayo maigo para sa kuha, dali ra kayo ko mahubog. Gamay lang na dayon, lain akong gibati. So mao nga dunay depende sa tao, dunay mga tao nga palainom pero dili pala hubog kay dugay mahubog. Dunay mga tao nga igo lang gani kay inom gamay hubog na. So dunay 7 levels of intoxication or 7 levels sa kanang pagkahubog. One round deserve another daw kasi fermented kaya tuloy-tuloy na ang pagpahubog. Padulong anak gid siya. Daghan wine pastor nga dili makahubog. Yes, naay mga wine nga dili makahubog. Ato ra may isgutan karon, Brother Tagaro Noe. Okay, so padayon ta. There are 7 levels of intoxication ang pagkahubog. So number 1, low intoxication. Kanang mubo nga pagkahubog. Kana bang minor nga pagkahubog. At this level, you've likely only had 1 drink or less. You're still within the legal limit to drive, and you should seem like your usual self. So, ang gibutang dili nga kini nga level sa pagkahubog, kining low intoxication, kuan siya kanang pwede ra makadrive ani. Ang paganong pari darin sa pagano Romano Katoliko to sulfot hinguhaw kaayo. Okay. Mao ginang mga words from Sir Richard Burden Velarde. Okay, so kining low intoxication, first level nga gito siya low intoxication, nagpasabot min siya nga pwede, you're still within the legal limit to drive. So kung sa Amerika, pwede pa ka makadrive ani niya. So pwede ka pagkotse sa motor, pwede pa siya. Okay, so atong tanawon mo na siya ang low intoxication. Low intoxication pero hubog na ka kay intoxicate na gani ka, so nahubog na ka. Okay. Soya milk o beer tor, mas masustansya pa ang beer tor. Okay, so imo po nang una. Ang palainom pastor mainom apan moderate lang aron dili mahubog. Apan ang palahubog mainom og dili mundang kung dili mahubog. Kuyaw po no. Nabitaw mi ana, Brother Estileto nga di gyud mo undang og di mahubog. Murag mapoy lang nandan ato po na irespeto, di po na atong kwarta gipalit. Okay. So sunod gitaw siya euphoria. Let's welcome Pastor Arcel Zequinsa sa iyang pag-watch live nato karon. Okay, so ang second level of intoxication, ang isa low level, low intoxication sa ato pa hubog pero pwede pa ka makadrive. Karon kining ikaduha is euphoria. Euphoria, nagpasabot siya nga this is the tipsy stage and often why many drink wine in the first place. You've had a drink or two over the last hour and you're feeling warm and little fuzzy. Reaction times slow at this point and inhibitions lower. If you're at the upper level of this stage, you should not be driving. So, kining euphoria nga stage nga pagkahubog,
di na ka pwede mo drive. O kay fasi ng imong kon murag gisi ng imong imong panlantaw murag di na kay klaro. So mo nang dali ra ka madisgrasya. Ratong na akong higala nga ingon siya nga natingala ko nga straight man ako pero mo ana magid akong lawas gyud. Mag-drive ko motor nga tomba na sad. Ay backslider na ito nagsulti sa kuha. Oh, siya nga katawan kay basul kay street na ako pamina mutumba mo gyud ko. Oh, tumba na pod taw-taw. Drive na sad siya. Sa motor pag na tumba na sad. Oh, mao ni siyang sa euphoria nga level sa pagkahubog. So kinahanglan niining panahon na kung katong mga palainom ayaw na gyud pag-drive. So tambag sa mga palainom kung ang imong paminaw murag mo liko na maka or matumba na maka ayaw na lang yun pag-drive. Mag-ingon lang kasi mo kauban nga, bro, drive kay murag, delikado taan eh. Sa brother Elder Erwin Molia watching from Esperanza Fire Station. O naa sa fire station si Elder Erwin Molia. Okay, so, morning nga level, kung nana ka sa euphoria level, ayaw na pag-drive. No, sa atong mga friends karon nga mga muinumay, ayaw na pag-drive kay basig madisgrasya ka or ikaw ang makadisgrasya. Kay daghan na pinatabo niini nga daghang na disgrasya tungod ani. So, kuan siya kanang di na ka mag-drive. Okay, sunod. Excitement. So, naay gidaganon sa imong giinom nga ang level sa imong pagkahubog or pagkahilo or pagka-intoxicate nimo na naka sa level nga excitement. May sabi dito si Sister Lourdes Gumana, yung madre na naging Adventist, sabi niya dito, drinking too much makes you loud and foolish. It is stupid to drink. It is stupid to drink. Proverbs 20 verse 1. Galing yan sa Good News Bible to this English version. So, tumpak talaga, Sister Lourdes Gumana, yung sa Proverbs 20 na foolish talaga, tinunto ang mag-inom. Dili gyud maayo ang pag-inom. Let's read here. Basahon na to diri sa kwan. Latin na Vulgata sa kang Monsignor Manuel Yap. Atong basahon ang sulti niya para paano gyud nato. Proverbs 20 verse 1. Mapatuyangong butang ang bino o magubtanon ang kahubog. Sakto gyud. Mapatuyangong butang ang bino o magubtanon ang kahubog. O bisag kinsay nagyampungad ning mga butanga dili mamakinaad manon. Muna nga atong topic nga ang pare propeta nga palainom dili angay magwali nga naman dili wala may kaalam. Wala nay kaalam. Muna nga hinunduman nato nga dunay duha ka klase nga wine, ang fermented o ang unfermented. Ang fermented ingon siya ang pag-inom makahimong buang-buang o mawala ang imong kaalam. Unya kung magisgot kang Biblia kay kaalam ni gisgutan. So saan ni pagsabot sa pulong sa Ginoo o unsa ni pag-explain kung ikaw nahimo nang buang-buang. Okay, so ikan po ni sa kang Monsignor Manuel Yap nga version. Ingon siya, mapatuyangong butang ang ibino o magubtanon ang kahubog. Bisag kinsay nagyampungad ning mga butanga dili mamakinaad manon. So, sa first level pa lang sa pagkahubog katong low level naanay resulta sa imong utok gamay. Pag ikaduha, ang imong panlantaw medyo kuana kanang murag hanap-hanap na. O harap-harap na ka. Pag kaning panahon di na kaangay mag-drive. So kini ikatulo nga excitement nga level ingon siya emotions are heightened. Emotions heightened na. Unang dali na dayon magsumbagay. Dali na dayon magtinigbasay. Unya doon na kay blurry na ang imong visions. Unya di na maayong panlantaw. Unya affects your balance. So tungod kay blurry na mong vision, minus na ang imong balance. Then, your feeling drowsy na ng panahon na. Murag, kuan ka, tulugan o lipong na ka.
This is typically considered the drunk stage. Mao gini pinakahubog na gyud kaini ka taas na nga stage sa pagkahubog. Kay katong primero, hubog. Ikaduha, anang ikaduha nga ang sa pagkahubog kini, hubog na jud kaadyo ka. Mao na siya excitement. So ini panahon ang imong emosyon heightened na. Then blurry, imong vision affects your balance and you're feeling drowsy. This is typically considered the drunk stage. Decisions making may not be the best because your critical thinking is affected. Daot ng imong kuan ka ng pag mga decision making ka ng critical thinking wala na. Muna nga unsa may paghimog pagwali nga wa naman ang imong critical thinking affected naman. Some may experience nausea and vomiting by this point. Uban magsuka na siya. So kining excitement level nga pagkahubog. Kuyaw gyud siya no. Kuyaw gyud siya. So ang pinakamaayo gyud nga dili unta gyud ta mag-inom din ng makahubog. Yes, Alex Wabi, Leofil Hogan Lesionis, Myrin Montemayor Ilya, Arnold Ipo Dumolon is watching. Myrin Montemayor, nakatilaw ka Brad, kita di ay ka. Okay, so padayon ta. Sunod, ikaapat, confusion kanang kalibog na. Kanang libog na ba? Naigiingnan nga giingnan daw niya ang iyang katapad nga nag-inom. Mari, ang ganda mo naman ngayon, Mari. Kunya miingon daw ang katong ang babae, huwag kang magsabi ng ganyan. Maganda ka talaga, Mari. Napakaganda. Mas maganda ka pa kaysa asawa ko, Mari. Niyang babae miingon, Sabad, Heberto. Ako ba ang imong asawa? So confusion na rin kay naglibog na siya na iya man itong asawa. Muna nga confusion stage. Kining grabe na imong nainom. Og niini nga stage, kini nga stage, kuha na siya, most experience significant challenges. Na kabilang Nancy, maog yun, so kasuka na itong stage, katong excitement stage. Muna. Okay? Most experience significant challenges with motor coordination. Na gyud kung mag-drive niya, largo katumba, di gyud silbi. O pataka na lawang-wangi sa manubila, That includes walking and standing. So, kung mutindog siya, matumba. Unya kung malakaw, mo naging nga murag tsatsa ba? Isa ka abante, tulok atras. Unya, ayon siya, this is the blackout drunk. Blackout na, wanay buot. Unya, nini panahon na, dito sa mo anay usa ka attorney nga kung mahubog na gani, tuas pita magsalom-salom. Mabitaw na tingala ko nga pagka-Adventist na ko, giingnan kog nabuang ko. Akong giingnan, hamay buang na mo ini. Katong attorney nga, kung mahubog siya, magsalom-salom sa pita o ako nga di na gani, di na magkuminom. So, anak man na, kay murag mayon laga bugal-bugalan ka. So, you may slip in and out of consciousness or have trouble remembering what happened when you wake up the next day. So matingala ka, unsa may hitabo sa akong kinabuhi? Unsa man ni? Mabasa ni sa Proverbs 31. Kung namoy inyong diha. Proverbs 23. Iyon siya nga kuan man ko kanang gibunalan ko pero wa ko kay balo. Wala ko kay balo. Ingon siya, kang kinsa ang kalaot sa amahan ni kinsa ang kalaot, kang kinsa ang panag-away. Ingon diriya, kang kinsa ang mga gahong, kang kinsa ang mga samad nga hawag hinungdanan, kang kinsa ang silaob nga mata, dili bagod sa mga mahangkubon sa bino, o may gugma og mga tagayang hutdag inom. Grabe ang pagkasulti ni Monsignor Manuel Yap. Ingon siya, ayaw tanawa ang binong nagadag, di gani patanaw.
Sa pagpangidlap sa iyang bulok sod sa kristal, siya nagdaploy pagsulod apan sa kaulihian mohambat siya daw bitin og ingog tapayan magpalamay sa hilok. So grabe ang hilog yun ang ining kwan kining confusion stage na. Grabe ning pagkahubog. Okay, so nag-ingon siya, ang imong mga mata makakita og mga asawag lain. Kuyaw, uy, maghahalusinate na ka. Ug ang imong kasing-kasing magasultig mga binalitad. O mo nang mapataka na lang, wa nay klarong inistoryahan. Og ikaw maingog na tulog sa kinataliwad-an sa dagat. Mo ning confusion states nga blackout na, magtindog tumba. Unya kanang mag-drive, wala disgrasya gyud, ingon siya. Og ikaw maingog na tulog sa kinataliwad-an sa dagat. Og daw nagduka nga pilotong nawad-an sa bansalan. Moingon ka, ila akong gilatos, apan wala ako sakiti. Ila akong giguyod, ug ako wala makabati. Kanus ako mahigmata o makakaplag pag-usab og mga bino. May problema gyud dining inom maigsoon og fermented wine. Ay may tabo ma-addict man ka. Mura mo ko gibunalan, ala ina ko ibati. Pagkaugma pagmata inom gihapon. Mo na nga kung kulang ang imong pagtugyan maigsoon sa Ginoo kanang mabautismuhan ka, kulang gani yung pagtugyan ang mahitabo na backslide up. Maoro gyud pagsunod inom ra gihapon ka. Nang daghan ko og na-experience na dia dito Surigao del Sur maigsoon dunay man nagtiayon nga palainom gyud. Unya nag-Bible study mi, sa kasabot siya mao day na diay do ka klaseng bino, fermented ug unfermented. Nya unsa man mga adik man ni? Itugyan sa Ginoo. Hangtod nga decide sila magpabautismo. Grabe niyo maigsoon, usar gyud ka sa padung nagsimba. Pagkasunod awa na to ana pud silang inom. Di among giadto. Tay, nay. Musta naman mo? Di na kami magsimba kay di gid kami makaagwanta kay lami gid ining inom, lami gid ining kulapo. Di gid kami mabuhi hawara ining kulapo. So wa na sa nagsimba pero ingon niya na kasabot sa gid kami sa doktrina pero di gid kanang ingon niya nga di gid nila makaya daw. Mo ni siya kining confusion stage ngani may tabo nga kanang blackout na siya nga drug. Eh siya, some also experience a higher pain threshold, putting them in even more danger. So, mas delikado. Okay, ikalima, gitaw siya stupor, coma, and death. So, naini nga level sa pagkahubog, Efren de la Cruz Bohos, Angelito Nardi, Clint Mark Majos Borlas, kini nga level sa pagkahubog kuyaw na ni anything beyond at 0.25 BC is dangerous territory. Manay pinakakuyaw na nga pagkahubog. The last 3 levels of intoxication can quickly go from bad to worse if you don't get medical help. Delikado na. At the stupor stage, you may have trouble understanding what's happening around you. So, may tabo sa akong palibot. And experience a loss of bodily functions. Wala di, nakalihok ang uban. Beyond that, your body may slow to the point that slipping into a coma, seizures, and death from alcohol poisoning are all real possibilities. So, delikado poisoning, paghilog yun. Mo na nga, hilog yun ang pag-inom maigsoon. Kanang mga beer, mga kulapo, mga tuba, uban pa, grabe yun na kahilo. Grabe yun na kahilo. Mo nang kuyaw na siya. So dito sa akong asanan po nga distrito, nagpista. Ya katong isa grabe yung inom. Ang nahitabo maigsoon. Naingani kini siyang istapor kuma kini nga stage fifth nga stage ang nahitabo maigsoon. Lagot ay na siya. Niya kay ang kapitan kay Adventist man, Brother Daniel Kagay, and Dickies familiar, Brother Clint. Adventist man ang kapitan. Yang giadto pag-ana niya lagot ay na gyud mag-anaan na lang wa na di na magtingog unya murag magliso na ginhawa. Pero unsay gihimo maigsoon Brother Estelito Galo nagkuha ang kapitan og kalamunggay unya iyang gipabukalan ya pagkatataod iyang gitingal na katong espiso nga inito gitingal gipa tulon pag natulon taon
murag yung milagro sa kuan gyud sa kalamungay gamit sa Ginoo nga mitindog ang katong hubog. So kung naay mga hubog ninyong mga silingan, inyo ra nang magkuan ra mo og kalamungay. Nya inyong painon. Oh. Mao dai na nga nauso na sa mo sa mahaba sa una pag dunay kuan mahubog pagkabuntag painon ra magkuan ra og kalamunggay, paimnon ra og sabaw, maulian na dayon. So nining panahon na you may have trouble understanding what's happening around you. So wa na kabalo, wa na siya kabalo. Ining panahon na so kuyaw kaayo mao nga at all cost mas maayo nga undangan gyud ang pag-inom maigsoon. So niya if you're not interested in testing your limits, there is another way. So unsa giingon? Kay namay testing limit sa mga palainom. Pero siya, there is another way. Adunay sulbad. Unsa sulbad? Non-alcoholic wine brands are becoming a popular alcohol alternative for those who still want to enjoy wine without the adverse effect. Mao na siya nga non-alcoholic wine. Unsa gani na gang kana atong ginagamit sa atong kan? Say tama na. Welch o kanang Welch nga wine. Mo na gitawag non-alcoholic. Mo na nadiri the 14th best non-alcoholic wines for 2022. So kanang non-alcoholic gito siya unfermented wine. So natubag ang issue nga pag wine ko no makahubog yun na. No. Nay wine nga dili makahubog ito sa non-alcoholic wine brands. Amo na ikon alternative katong gusto gyud mga palainom kayo niya. Gusto mga lagad sa Ginoo, Elder Sammy Singson atong elder sa iglesia unya liman pod kwan siya kining ang tambag ay sa mga palainom Elder Sammy Singson ang muadto sila sa gitawag og lain nga dalan o diri sa fermented wine nga dalan nga makahubog diri sa pag-inom sa dili makahubog. Non-alcoholic wine brands are becoming popular alcohol alternative na siya. So mo na siya ang ato ang kwan kanang mga solusyon sa katong mga palainom o kwan ra og non-alcoholic wine brands. So thank you Brother Daniel Kagay. May gabi. So ato man ang i-mention gyud ng atong mga nagalantaw ka na to. So mo din ang non-alcoholic wine mao ay solusyon. Okay? So sa Amerika adunay iyon siya din how does excessive drinking affects us? So kada tuig sa Amerika adunay 88,000 nga nangamatay kada tuig tungod sa inom. Naay nga disgrasya, napoy nadasmagan, napoy nakadasmag, mao na siya. Then dunay economic cost, di basta-basta oy, $249 billion ang gitawag og economic cost. So dako day gasto kaayo ang tungod sa ining inom. Then unsa pay mga apekto maigsoon, violence, mga tinigpasay, sinumpagay o uban pa. Away, sunod injuries, mga nasamad kay na disgrasya, injuries and motor vehicle crashes. So delikado gyud kining magsigi og kwan, magsigi og kanang inom. So Brother Papanlagan ES, mas maayo undangon nimo ang imong inom sa makahubog nga bino. Elizabeth Aguilion Mosquera. Okay, so unsa pa? Risky sexual behaviors, unintended pregnancies, miscarriage, and stillbirth. So sa mga dalaga, ayo gyud mo ginom-inom.
kay mahubog mo na daghan dito sa daghan hitabo nga kay naghubog po lagi ang dalaga, gitabangan sa mga ulitaw, gihimong konsumo. 5 kabuk ang nagtabang. Wala, munang pagka nabuntis, wa kay balog kinsay amahan kay 5 man kabuok ang mga nagtabang. Daghan po gito unwanted pregnancies, unintended pregnancies tungod kay nang disco niya nag-inom, wa nila plano, uy, naunsa na kay labtanay may noon. Og naapoy gito miscarriage, kuyaw kay og unstillborn. Unsa pa yung mga chronic conditions? Cancer. So, di gid maayo gyud. Brother Jonathan Dadula Gurit, salamat sa imong paglantaw karon. Nga ang chronic condition nga niining siging pag-inom na cancer, heart disease, and high blood pressure. Kuha na kayo na siya. So, atong lantawon nga dunay duha ka espiritu. Dunay duha ka spirit na igsoon atong tan-awon sa Galasias 5. Naaman di ay kining mga alcoholic beverages include wine, beer, and spirits. Naagid di ay spirits may igsuon no nga ngalan. So ato pong gilantawan nga kuan siya kanang atong tanaw ng duha ka spirits. Okay, pabanlagan is mga Katoliko lugar na ang nangaburos pastor. Katong sa ako nagikaingon, katong mga batan-on nga mo inom kay nanundog pod lagi sa nagpost nga inom pod siya. Ang nahitabo nang naay mga palainom. Although dili tanan nangabutisan pero sa mga mag-inom delikado sa gitawag unintended pregnancies. Kay nahubog naman okay balong silang gibuhat. So, gibutang atong lantawon ang Galasias 5, kini ang magudri gibutang. Dini sa kamon Senior Manilap atong tanawon. Brother John Jose Villasorda Remiticado is watching. Okay. Basahin natin yung comment ni ng Madre, ito ang former Madre na na-invite natin. Sister Lourdes Gumana, sabi dito, don't let wine tempt you, even though it is red, and it sparkles in the cup, and it goes down smoothly. The next morning, you will feel as if you had been bitten by a poisonous snake. Weird sights will appear before your eyes, hallucinations, and you will not be able to think or speak clearly. Amo na kayungit-yungit na. Muna siya. So, salamat kayo. Salamat talaga, Sister Lourdes Gumana, sa mga comments mo, sa mga additional information galing sa iyo. Makoy Fabuntosa. So, maigi talaga na may sister tayo, itong Madre na naging Adventist, Sister Lourdes, dahil may mga wisdom na na-share niya ngayon. So, basahin natin na dunay duha ka klase nga spirits. Ani agi di ay duha ka klaseng spirits, no? Yung basahon. Galacia 5. Kini Og dayagman ang mga buhat sa unod, mga pakighilawas, kahugawan, kahilasan, pagpatuyang, pag-alagad sa mga Diyos-Diyos, usik, pang-awayan, mga pakigbugno, mga pakigindig, mga kaligot-got, mga pakiglalis, mga sinupakay, mga bahad-bahad, mga kasina, mga pagpatay-tao, mga paghubog-hubog, mga pangaunay, ug ang mga sama niini. So, dunay duha ka klase nga spirit. Ang isa, spirits. Alcoholic beverages include wine, beer, and spirits. Mo din nga makahubog siya paghubog-hubog. Unsay may tabo? Ug ang mga sama niini, mga butang nga nagpasidaan ako kaninyo, ingon sa ako nang gipasidaan nga ang nanagbuhat sa ingon dili padangatog gingharian sa Dios. So kuyaw kayo kung magpalainom ka, mayong palahubog, di ka katog langit, sinigur, magigisulti diriya.
Di man ni akong Bible. Atong version man ni Monsignor Manuel Yap, ang Santos nga Biblia. So ingon gyud siya nga katong mga pagubog-hubog adi gyud mag-atog langit. Oh, mo nay mga espiritu nga di mao, spirits. Apan ang espiritu nga iya sa Dios mao ni. Apan ang bunga sa espiritu paghigugma, kalipay, panagdait, pailob, kamapuanguron, kaayo, kamalugwayanon, kaagho, pagtuo, kaligdong, kamapugnganon, o pugong gyud. Ganahan ka mo inom, di na ka mo inom kay pugong man, kay makadaot man na siya, kakastos, batok ni walay balaod. O, sato pa, kung magtuman kung imo ning kay napuno kas balaan nga espiritu sa Dios, di na ka makasupak sa balaod. Manang makatuman ka, apan kadtong mga sigig palahubog, sigig inom ug makahubog, mao to nga sigig supak sa balaod. Mo na. Arita sa sunod atong padayunon. Isaias 28 sa maayong balita Biblia nag-ingon, gipasidan-an ang gingharian sa amihanan. Alaot ang gingharian sa Ephraim. Ang iyang himaya nagkalaos na. Alaot, unya, nalaos ang himaya, sama sa kurunang bulak. Nagipurong-purong sa iyang mga hubog nga mga pangulo. Kuyaw kay migsuon. Ang gingharian sa Ephraim migsuon, nalaos ang iyang kurunang bulak. Kay nga naman, gipurong-purong sa iyang hubog nga mga pangulo, nangalimyon sa pahumot ang ilang mapagarbuhong mga ulo, apan nangatumba sila sa kahubog. Asa na ganito? Katong nangatumba na sa kahubog, katong fourth level and fifth level, muna siya ang level sa pagkahubog. Apan nangatumba sila sa kahubog. Yatak-yatakan ang korona, nga gipasigarbo sa mga palahubog sa Ephraim. Ang ugmahanaw ang nagkalaos nga katahom ni ining mapahitason nga mga pangulo. So, kanang garboso di ay, di na maminaw. Pag-ingon sa Proverbio 31, itong basahon. Review malanggod ni. Proverbio 31. Ang proverbio ining kang Monsignor Manuel Yap, mga sanglitanan siya ang kwadriya. So, ingon siya, ayaw ang mga hari o limwel. Ayaw ang mga hari tagaigbino. O di atagag makahubog nga bino. Kay way tinaguan hain gani naghari ang kahubog. Wa na tinaguan. Kanang mga tao nga kanang magbakak-bakak. Paghubog ana mutuan na ng tinuod. O ana siya. So og tingali bayag manginom og mga limot sa mga hukom ug usmo nila ang naingnan nga mga anak sa kagkapos. So giklaro dili ani Monsignor Manuel sa iyang hubad sa Latin na Vulgata nga di gyud paimnon ang mga leader. Mga leader kang Hari Lemuel. Di man gani paimnon ang leader maigsuon sa gobyerno, how much more pa sa leader sa simbahan. Unya pagkadaghan kayo ang mga palainom nga mga leader sa simbahan. Raymond Solibaga, appeal pod ang spirit of lies. Appeal ang inyong Amerikanong builder. Brother Raymond Solibaga, kalihog imong tun-an ang Revelation 6, kinsa gyud ang unang sulpot na magisgot rata na sunod. So, okay, so ingon siya dinhi og mahanaw ang nakalaos nga katawon ni ining mapaytas-ong mga pangulo. Mapaytas-on kay dili maminaw kung tabagan sumalas bala ang kasulatan. So, nag-ingon siya sa bersikulo 7, bisan ang ilang mga pari o mga propeta. So, ang mga pari o mga propeta sa unang mga panahon, sa daang tugon, ingani sila, nagsusapinday sa kahubog, kay nakainom mag-isog nga bino. Nagsusapinday. Sumala sa maing balita, Biblia, nagsusapinday sa kahubog, kay nakainom mag-isog nga bino. O wala na sila maayong paghukom. Ano delikado gyud mo inom ka og kanang di gyud maayo nga mag-inom og makahubog nga bino maigsuon kay madaot ang paghukom. Okay, so klaro kaayo, giklaro. Ingon siya,
ang mga pari ug mga propeta, take note, kining mga pari ug mga propeta, pari ug propeta ni sa Israel, sa daang tugon. So, nagsusapinday sila sa kahubog, kay nakainom mag-isog nga bino, ug wala na sila'y maayong paghukom. So, ang tao maigsuon, sumala sa level sa pagkahubog, katong level 2, level 3, level 4, di gyud to maayo nga kuan. Katong level 1, low level of drunkenness or intoxication, pwede pa to siya mag-drive, pwede pa to siya mulakaw, ito problema. Apan ang level 2, level 3, level 4, level 5, delikado kayo. So, ingon siya, dili na sila, wala na sila'y maayong panghukom. So, unsaan man nato na kung ikaw leader simbahan niya, si kag-inom, di na ka maayo maghukom. Dili na makasabot ang propeta sa mga pananahon. So, ang mga propeta sa dang tugon na igsoon nga nag-inom, di na sila kasabot sa mga pananahon nga gipakita sa Dios kanila. Ang mga pari wala na maayong panghukom sa mga kaso nga ilang gihusay. So, wala na. So, kung maghusay maigsoon, wala na. Munang dili maayo magwali nga hubog. Oh. So, nag-ingon sa contemporary English version, priests and prophets stumble because they are drunk. Their minds are too confused to receive God's messages or give honest decisions. So, wala na. Oh. Mao na. Wala ko Eleuterio Regalario. Wala ko nanangil. Sa nanangil? Nasadning mga taning sa pare. Wala ni nagpasangil. Mabasa ba ya? O, sa daang tugon. Nangigo sa inyong mga pare. Pero kung mapoy binuhaton si pare, na watay mahimo. Basta ang Biblia nag-ingon, priests and prophets stumble because they are drunk. Their mind are too confused to receive God's message or give honest decision. So wala na maayong desisyon. Wala na maayong desisyon. So muna, basahon na to ning kang ano. Okay, kang Arlen Malinaw Duruha. Good evening po, Brad. Totoo po yan, Brad. Kasi ang ako ba nagahi og ulo pasabton sa ato doktrina, so pakiro talaga. Iya ako inaaway pag nagsisimba ako tuwing Sabado. At ang sabi pa ng bana ko, maghiwalay na lang daw kami pag di ako tumigil sa pagsisimba. Tuwing Sabado, Brad, sa messenger ka na lang po sumagot sa aking mga comment. Kay mabasa ng bana ko sa FB ang sagot niyo po sa Pastor Salamat. So, you have to pray for your husband. God is powerful to convince him. I-pray mo na sana ay magkaroon siya ng mga dreams and visions to change his mind. Dili na siya magpalahubog. Di na siya masukong ang musimba ka. So, giklaro diri nga ang priest and prophets stumble. Nadalin sila tungod kay sila nagpalahubog. O niya ilang nahuna, confused na kayo to receive messages or give honest decision. So, the prophets are too drunk to understand the visions that God sends, and the priests are too drunk to decide the cases that are brought to them. In this version, anong version ito? The tables where they sit are all covered with vomit, and not a clean spot is left. Grabe, oy. Puno na gyud sa kanang suka ang ilahang lamisa, kay grabe na gyud nilang hubuga gyud. Mo na siya. Okay. Nagyanang sa sinuka ang lamisa ug walay dapit nga wala mahugaw. Versikulo 9, nagmulo bahin kanako ang katawhan ug miingon, kinsa may gitudloan ni anang propetaha? Kinsa may nagkinahanglan sa mensahe? Maayo lamang ka ng mensahe sa mga bata nga bag upang nalutas. So, sa contemporary English version nag-ingon, you drunken leaders are like babies. How can you possibly understand or teach the Lord's message? Kamo ko nung mapalahubog ng mga leaders, muramog mga batang masuso. Unsa man ka posible nga kamo makasabot sa pulong sa Dios or magtudlo sa mensahe sa Dios? Siyempre, ang ila pong itudlo, pwede na mag-inom. Kay, man na ilang nasabtan. Drunken leaders are like babies. How can you possibly understand or teach the Lord's message? Verse 12,
gitanyagan kamo niyang pahulay o kalipay apan wala kamo mamati. So kining mga leader maigsuon sa daang tugon nga mga pari o mga priests and prophets nga nagsigig inom mga palahubog gitanyagan sa Ginoo ka pahulay o kalipay pero wa gyud maminaw. Oh, ari na to. Oh. Gihatagan ta og ipapahulay nga Sabado. Pero di gyud maminaw kay diha ra gyud sa no atay mahimo. Di gyud mamati mato panini. Kay alang kaninyo ang pulong sa Ginoo balik-balik lamang og walay pulos. Busa matikayan kamo og mabitik og bihagon. So grabe ang kasuko sa Ginoo no. Matikay ang kamo og mabitik og bihagon. So inganang mahitabo maigsuon. Kung ikaw dili magahimo sa pagpaminaw sa pulong. Oh. Nga di ko diha kay di na ta makainom og bino. Yes, Sister Virgil Libuna. Salamat ang dalawang madre. Pangatlo to yun si Sister Teresita Ungkingko, madre ng Catholic at naging Adventist na. Yes, Pastor Jumel sa Monte Arsenal, ito yung coach ko. Pwede man daw mag-inom ng mga agwa di. Pwede man daw mag-inom ng mga agwa di pataranta. Basta wag lang masyado malasing. Yung kaya kaya pa maglakad pa uwi. Oh. So, muna ang low level sa pagkahubog, Pastor Jumel sa Monte Arsenal. Yung level to, iba na yon, hindi na siya pwede mag-drive. At saka yung wisi na yung yung understanding niya. So, hindi po siya palahubog. Wala po siya. Thank you, praise the Lord. Hindi ko nabasa kanina. So, hindi lang siya sana kaya di lang naniwala sa Bible. Ang life mo talaga ang the best message diyan. Okay, so pwede daw mag-inom pero pwede mag-inom ng agwa di pataranta. Agwa di pataranta rin nga Pastor Jumel sa Monte Arsenal, no? Pero di lang masyado. Pero basta hubog, ma-low level man ka or ma-second level, excitement level or katong level ng ikalima nga coma, stupor, or death, basta bisag unsa nga klase, basta level sa pagkahubog, gisulti yun na Pastor Jumel sa Monte Arsenal nga pagkapalahubog or basta nahubog, di gyud makatuslangit nung napulayanan, sumala diri sa balang kasulatan sa Galacia 5 sa hubad ni Monsignor Manuel Yap. Oh. Okay. So, take-aways na ta. Katapusan na. Ingon siya, take-aways. 1. Show your patients a standard drink chart. So, kato mga palahubog, matol pa diri nga, imong issue siya, unsay standard drink chart when asking about their alcoholic consumption to encourage more accurate estimates. O para ni sa, gikan ni sa NIH.gov.health professionals communities, mo na siya gikuha nako. Ang take-aways is, show your patients a standard drink chart when asking about their alcohol consumption to encourage more accurate estimates. Drink often contain more alcohol than people think, and patients often underestimate their consumption. So, gamay raman ni, okay raman ni siya. Siyat raman ginagmay, nahubog, nadaot, hinoon. So, number 2, take-aways na siya. Advise some patients not to drink at all. Oh. So katong mo inom, amor ni mo inom na gamay gyud kaayo, tungas baso, niya ang ipuno ini, tagnapo na kabaso. So number 1, show your patient standard drink chart. Number 2, advise some patients not to drink at all. Imong i-advise katong ubang pasyente nga di na gyud mo inom. Kinsa man ini, katong nag-manage sa iyang health conditions that can be worsened by alcohol, are taking medications that could interact with alcohol. Niya, pregnant or planning pregnant or are under age 21. Len? So, giklaro din niya. Giklaro din niya. So, naging siya, katong underage nga 21. Number 3, otherwise, advise patients who choose to drink to follow the US
dietary guidelines by limiting intake to 1 drink or less for women and 2 drinks or less for men. Oh. Pero sa Adventist, bawal yun. Di pwede ang mga fermented wine. Don't advise non-drinking patients to start drinking alcohol for their health. So katong dili manginom, ayaw na lang yun pa inuma. Then ikasunod sa Adventist nga Adventist way is muinom tag wine katong unfermented. Mo na ito ang gihimo ni Ginisos nga unfermented maigsoon. So, Pastor Jumel sa Monte Arsenal, sa mga talatang ito, lalo sa verse 10, ang nakalagay, di makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga manginginom ng alak. Sakto. Manginginom. 1 Corinthians 6, 9-10, ang salita ng Diyos, ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga ngalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa-laki ay hindi magmana ng paghari ng Diyos. Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ano pa? Okay, so, ug ang mga palubog, apil na ining sa 1 Corinthians. So, mga igsuon, sa mga dili Adventist, pasabton ta mo nga ang gihimo sa Dios, ang gihimo ni Kristo unfermented. Kay imposible po nga magkaaway ang Biblia nga dili naghimog makahubog si Kristo. Unya ingon nga di man gani ipahikap, di man gani ipatan-aw, ayaw tan-awa kay basig maadi ka. Mo nga atong klaruhon, si Kristo naghimo gid siya unfermented wine. Wine gihapon siya pero unfermented, non-alcoholic wine. Daghan makarong non-alcoholic wine kanang 0% alcohol. Mao na siya. Unang atong klaruhon ang atong pagkinabuhi. O para sa ingos Biblia nga dili angay magtudlo, dili angay magwali ang mga nagainom ug magkahubog nga ilinon. So, mamalandong ta aron nga kita mahimo nga makasabot. Kay kung magsikag inom, mawad-an kag espiritu sa pagsabot, kay ang espiritu ni Kulapo naa naman nimo. Sinaot nga kining ato nga live karon nakatabang alang sa dugang pagsabot unsaon ang healthy lifestyle o kita mahimong panalanginan sa Ginoo. Magampo ta. O Dios nga balaan, salamat kayo sa panahon. Ipangalipon ako ikaw magapasabot sa tanang mga nagalantaw karon. O ikaw magadasi kanila nga kining live video ma-share sa daghan makatawhan aron daghan ang maminsahian. Salamat o Dios nga imong tabangan ubanan ang tanan nagalantaw o sila o Dios kanunay malipay ug ako masaligon nga kini sila mahimong mauban padulong sa langit. Amo kini gisalig sa pangalan ni Hesus. Amen. Shout out to Jen and Jack Basbas, Official Jan Musul, May Neri Sumangil Rodriguez, Culiano Marven, Masong Uhida Irene, Roberta Katamura, Ariel Gano BL Sibayan, May Yam Ani Nano, Tata LDS Dulo Queen. Yes, follow my page, Robert Guyo. Page ni Pastor Jumel sa Monte Arsenal, Gospel and Music Ministry, Erwin Mulya, Rosalinda Marsamulo, Ruina, Melsura Monticalvo, Ruina Gadiano Pisitas, Langlang Guliban Tagupa, Benito Sil, Cesar Lagra, Rodolfo G.R. Kilim Serinya, akong parinti, Roberta Katamura, J.L. Lim, Ivan Risi Rimutigi, Digital Discipleship Hub, Pastor Melji Pipito, Esther Odvina, Norcan Tilican, Jane Lungaw, Juna Jane Mansamahan, Marilyn Siblatan, Felix Hitsanova, Roosevelt Pastoriti Jr., Roosevelt Arnado, Cesar Miano Skills, atong i-page ni siya katong butang maayo sa Biblia, Sister Lourdes Gumana, Kayla Galit sa GF, S. Versul, Luino Ako, Melissa Kalamba Urapa Bastasa, Harvey Villela, Extin Gap, Jane Lungaw, Virgil Libuna, Josue Ranan, Maria Alvin Villacampa,
Clint Mark Borlas Madjus, Enrique Villamor Midong Badang, Trevant Kagalawan, J. Villanueva Mordino, Maribikacion, Mary Bakiran, Erwin Juanes, John Santos, Pagbutyag sa Kamatuuran, Ray Dinuri, Ilma Calzado. Muna itong ipang-follow my zones. Salamat kayo. Basahin ko pa ito. Yes, alak na ginawa ni Jesus ay masarap na alak, unfermented wine. Di ba sabi doon, Pastor, na good wine? Ang alak ngayon ay mapait, kaya agwa de pataranta. Karon pa ko nakabalag nga term kay so. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Remember, ang alak na ginagawa ni Jesus Christ ay masarap na alak o tinawag na good wine, hindi bad wine. Yung bad wine ay dangerous sa health natin. So, huwag na yung yung alak na mapait, yung agwa di pataranta. Agwa di pataranta. So, I hope na na-blessed kayo at sana'y bigyan tayo ng magandang at mahimbing na pagtulog ngayong gabi at sana magkaroon tayo ng mga dreams, visions to encourage our faith, to go on with our faith at sana you will always adapt the healthy lifestyle. We are so blessed. Ang Seventh Adventists are blessed with a guide in the name of Ellen G. White aron nga sakto atong nga lifestyle. So ang Ginoo magapag-uban. Remember, dagyo ng Ginoo nga gusto niya nga kita makabaton sa mga perlawas og mahimo ta nga mapuslan sa atong panimalay, sa simbahan og ngadto sa atong mga silingan. Ako magaingon kaninyo, salamat sa inyong paglantaw, salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong pag-share ining live video sa daghan, aron daghan maminsayan. Magayon ako, bye-bye hangtod sunod nga panahon.